仕について話をしたいと思います。 Then today I'm going to discuss to regarding yung sa service natin. After na mabasa natin yung word, ano ba yung gagawin natin? ね、グッドサマリタンのアニメを見てるだけではいい人にはなれません。 So of course, hindi lang po enough na pinapanood natin yung movie ng Samaritan, hindi tayo magiging mabuting tao. ね、自分たちも同じように言って同じようにしなさい。イエス様はね、この例え話をする言ってあなたも同じようにしなさいと言われましたね。それが私たちのすべきことです。 So we need to do what the Lord said na kailangan pumunta tayo at gawin natin kung ano yung ating pinapanampalatayaan. 聖書を読んでイエス様のことを知るだけではなく、イエス様と、ね、同じことをするように私たちは召されています。 So it's not enough to know the Lord, but meaning kailangan natin kung ano ang ginagawa ng Panginoon, we need to do the same. ね、その時私たちは成長します。 So for that, we will grow spiritually. ね、何もしてなければ、ね、聞いてるだけなら成長しないですよね。 Because not unless we do something, just listening, hindi po talaga tayo お lalago. 母さんが掃除をしなさい、その言葉ばっかり聞いてても、ね、部屋はそうきれいになりません。 Kahit sabihin ng nanay natin na ito gawin mo lagi, pinapakinggan mo lang yon, nang hindi mo ginagawa, hindi talaga yun natin 言われ magiging たこ sa とに atin 従って araw-araw. 掃除するなら自分の部屋はきれいになるんです。 But if we will follow what our parents told, na paglinisin mo yung bahay, kailangan linisin natin, saka lang po magiging malinis yung 今日 ating はそ bahay. の、ね、神様の言葉を行う方針について話したいと思います。 So today, I'm going to discuss to you regarding to sa service o yung ating gagawin sa Panginoon na dapat nating gawin. じゃあお祈りしましょう。 Okay, let us pray first. ハレルヤ、愛する主よ、今日の日を感謝します。 Hallelujah. Minamahal namin Diyos, we really thank you for today. 疲れている人もいます、日本から帰ってきた人もいます、また風邪がひいている人もいますけれども、今日あなたの御霊を受け取って癒されますよ。 So mayroong mga tao na medyo napapagod din sa araw na ito, especially mga tao galing Japan, medyo pagod na sila at lalo siguro kailangan namang ma-refresh. So today, dalangin po namin na nawa by your Holy Spirit, refresh us also today, Lord. 私たちがリバイバルするために必要なものは御言葉と行いとそして情熱です。 Lord, at kailangan for us to be revived or counter the revival, kailangan namin, Lord, ang iyong word. Ganon din ay pananampalataya at ang pagsunod nito, ganon din po yung zeal o yung fire sa aming puso. 従うことは私たちの責任です。 Lord, it's our responsibility to follow you or to obey. しかし従ったならばあなたが私たちを変えてくださいます。 Then if we will follow, you are the one who will really change us. 自分の力ではありません。 Not by our strength, ただ本当にあなたに従っていくときにあなたが私たちを変え、私たちの人生を変えてくださいます。 but if you will really follow you, tunay nga o Diyos na ikaw, sa mamagitan ng Espiritu ang siyang magbabago sa amin at tunay nga po na kami inyong babaguhin. 聖霊こそ私たちの力です。 Dahil ang banal na Espiritu ang siyang aming kalakasan. どうぞ今日本当に豊かに聖霊を一人一人に注いでくだ Lord, さい we ます。 pray that you will anoint us by your Holy Spirit richly today. イエス・キリストの皆によって祈り We ます。 pray this to you, Lord, in Jesus' name. アーメン。 Amen. アーメン。先日、1週間か2週間前のメッセージで、クリスチャンの信仰の成長の7段階について話をしました。 So last week or the other 2 weeks ago siguro, i-discuss ko sa inyo yung 7 steps kung paano magiging mature ang mga Kristiyano. ね、最初は、ね、まだイエス様を信じていない群衆の段階、それから信じて救われて信者になります。そして今度は教会に本当に自分がキリストの体として参加してメンバーになっていきます。 So makikita natin dito yung 7 steps na ibinigay ko nung nakaraang linggo. Una is parang crowd ka lang, observer, hindi ka pa Kristiyano. Then after that, naging isang Kristiyano. Then after na maging Kristiyano, naging isang miyembro ng isang simbahan. Pagkatapos yan, naging isang ministro o tagapaglingkod at siya sunod naging leader. ね、ここまではクリスチャンの初歩の段階、 So, 最 yung 初の段階。 kung titignan natin yung 5 steps, ito yung steps na kung saan ang Kristiyano ay nabubuo pa lang. そして次に、ね、ただのメンバーから今度は奉仕する人、そして人々を導き教える人、そして今度は宣教者、これは人々を救いに出ていく人、ね、奉仕の段階に入っていきます。 Dahil ang bawat isang tao, pagkasay naging isang mananampalataya na, papasok sa bilang miyembro para siya ay lumago. Then pagkatapos siya naman na maglilingkod dun sa mga baguhan. Sunod naman, siya yung tagaturo doon sa mga miyembro. Then kauliulihan, maging isang mission. Ibig sabihin, ikaw ay lalabas na upang ihayag mo ng ibang しかし私たちの一番最終ゴールは何でしょうか。
But our final goal, ano ba talaga yung pinaka-final na goal natin? それは主のしもべになることです。 Ito po yung maging servant of the Lord. ね、クリスチャンの信仰の成長はですね、この世の成功とは違います。 The growth of the Christian is hindi lang po yung kagaya ng success na tinatanggap ng tao dito sa libutan. この世で成功するというのはだんだんいろんなものをね、所有していくことですね。 Dahil kung titignan natin yung success ng tao sa libutan is yung mga different things na kanilang naiipon. Yun po yung kanilang success na pinabasihan. お金を得、地位を得、ね、そして権利や名声を得てだんだん成功していく、ね、偉大な人になってきますけども、 Dahil for the people in this world, ang unang titignan nila yung kayamanan. Tapos yung kanilang kapangyarihan, iba't ibang bagay na naiipon hanggang sa nagiging dakila sila na yung nagiging basihan para sila maging successful. クリスチャンの成長は全く逆です。 But for the growth of a Christian is on the reverse, sa kabaliktaran po. だんだん人に与えていき、ね、自分の権利を捨てていき、そして最後には全てを神様に捧げていく。もう自分のものはない、全ては主のものです。これがクリスチャンの最後の、ね、主のしもべの姿です。 Dahil for the Christian, instead of taking, ikaw ang magbibigay. Unti-unti ikaw ay magbibigay. Kasunod, instead paglingkuran ka, ikaw ang maglilingkod hanggang sa ibigay mo na yung lahat ng nasa iyo upang ikaw ay maging isang servant ng だから Panginoon. この、ね、7つの段階を見てください。これを一言で言うならばですね、もう自分のために生きているものからだんだんと他の人のために生きるものになっていく。これがクリスチャンの成長の段階です。 So you can see in the 7 steps ng pag-grow ng isang Kristiyano, mula sa hindi pagiging mananampalataya, unti-unti, lahat ng nasa sayo nawawala. Bakit? Dahil ibinibigay mo yun sa iba. Yun ang pinakagul natin hanggang sa ikaw na mismo ay maging isang lingkod ng ating dakilang Diyos. パウロがですね、手紙を書くときに好んで使っている言葉があります。それは、ね、主のしもべ、私は主のしもべですということですね。 So even Paul, ginagawa niya ito nung siya magsusulat ng kanyang mga libro. Lagi niyang binabanggit, I am the servant of the Lord. ね、そしてイエス・キリスト自身もこのように言っています。マルコの10章の45節。 Even our Lord Himself, He told the same word in Mark chapter 10, chapter 10, verse 45. verse 45. Chapter 10, あれ出てこない？ 10 verse 45. これの次のスライドはこれの次のスライド。あ、これしか入ってない？あ、そうですか。すいません、じゃあ僕ちょっとスライド忘れたみたいですね。 So sorry, いや、 nakalimutan natin せ ilagay っか yung くですか slide. ら、今妻が配ってくれてますけど、毎週この御言葉の今日メッセージする御言葉のノートを配ってますので、ぜひファイリングしてね、それを覚えてください。これにも載ってないですか、マルコ10の45。どうでしょう。So every week, i-distribute po natin to. Tapos ito isasama natin to sa ating folder. あ、すいません、僕載せるの忘れたね。じゃあ So 皆さん sorry, ちょっ Pastor と Shin was not able to. 聖書を開きましょう、たまには。 Okay, so buksan po natin yung ating mga Biblia. 教会に来てるからね、聖書を開くのもいいことです。マルコの10章の45節開いてください。載ってないですね。だから、マルコの10章の45節。じゃあ、ここを、日本語と英語で読みたいと思います。 Okay, so basahin po natin ito in Japanese and in English. じゃあ読みます。人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。 So it's written that the Son of God was not come to be served, but He came to serve. 読んで。じゃあもう一回読みます。For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. イエス様自身もですね、自分はね、人々に仕えてもらうために来たのではなくて、かえって人に仕えるために来たんだと言ってます。 So sinasabi dito sa talatang binasa natin na ating Panginoong Yesus ay dumating hindi upang siya ay paglingkuran, kundi siya ay maglingkod. イエス様の働きの最大の特徴はですね、奇跡を行う、病人を癒す、そのようなことをする以上に使えることでした。
So, ang pinakadakilang purpose kung bakit nandito ang ating Panginoon ay hindi lang po lumikha ng mga miracle o iba't ibang mga kagalingan, but dumating siya rito upang siya ay maglingkod sa bawat isa na nangailangan. だから政治家とか宗教家とかはイエス様を見てがっかりしたんですけど、ね、民衆とか貧しい人たちはイエス様の使える姿を見て感動したんですね。 That's why, nung makita siya ng mga religious leaders, ng mga political leaders, medyo na-disappoint sila, gawa ng kabaliktaran ang kanyang ginagawa. Dahil instead na siya ay paglingkuran, siya ay naglilingkod sa mga taong bayan. イエス様はこのように言ってます。あなた方のうちの一番偉大なものはあなた方に使える人でなければなりません。 Ito ang sinabi ng ating Panginoon, the greatest among you will be your servant. イエス様の偉大さとは何でしょうか。 Ano ba yung pinakadakilang bahagi o the greatest point ng ating Panginoong Jesus? イエス様は偉大な方だったのに低くなられた、ね、これがイエス様の偉大さです。 I know that yung pinaka-greatness ng ating Panginoon is, He is from the great, pero siya ngayon ay nagpakababa. しかもイエス様はですね、自分が偉大にもかかわらず、偉大なものにもかかわらず使えたのではなくて、イエス様の、人々に使えること自体が偉大だったんですね。 So, para sa ating Panginoong Jesus, yung dakila, pag sinabing magiging dakila ka, hindi ikaw ay magiging tunay na, kundi ikaw ang maglingkod o magsilbi dun sa mga taong nangailangan. この世のリーダーという人は、リーダーという人たちはたくさんの人たちが使えていることをリーダーと呼びますよね。 So, in this world, makita natin yung leader na sinasabi, yun yung mga taong pinaglilingkuran o maraming taong naglilingkod sa kanila. 私はリーダーですと言って誰も使えている人がいなかった。それは、ただのなんかもう自己満足というか、もうね、恥ずかしい話であってリーダーではありませんよね。 Because in this world, if you will tell that you are a leader, of course, meron ka talagang mga follower na sumusunod sa'yo. You cannot say that you are a leader, not unless meron ka mga tao na kapaligid sa'yo. だからこの世の評価は、リーダーを評価する評価の基準はですね、どれほど多くの人が彼に本当に仕えているのかで、その人の偉大さが評価されます。 Then, the evaluation kung paano ka maging leader is depende doon sa dami ng mga tao na sumusunod sa'yo. Doon nila i-evaluate yung pagiging leader mo. しかし神の国の評価の基準は違います。 But in the standard of the kingdom of God is different. 神の国の評価はですね、どれだけあなたが多くの人に使えたか。これがリーダーの偉大なリーダーの基準です。 Yung pinaka-standard ng evaluation ng kingdom of God is kung gaano karami ang iyo namang pinaglingkuran. ね、もうパリサイ人も立法学者も、ね、イエス・キリストがこの国のリーダーになると期待したんですが、彼は全くそういう人でなかったので、みんな見捨てました。 So, kung titignan natin, kasi kung titignan sila sa mga religious leader, pati yung mga law maker nila doon, sila na tagasunod is hindi man sinasabing leader dahil wala silang tagasunod. ね、イエス様はかえって人々に仕えてもらうためではなく、人に仕えるために、貧しい人たちに仕えるために、ね、誰もリーダーの人たちが近寄らない人たちのところに行って彼らのしぼめとなったんですね。それがイエス様の偉大さです。 Kaya this is the greatness of our Lord. Nung sinasabi niya na, kung gusto mong maging dakila, huwag mong gayahin yung nasa libutan. Kundi ang sundin mo is yung kung paano ikaw ay maglingkod sa mga tao na kapaligid sa'yo. Dahil sa dami ng iyong pinaglilingkuran, ganun ka rin naman magiging dakila. ね、皆さんもクリスチャンだから分かりますね。もう偉大なリーダーという人が NGO のね、大きな団体作って、ね、大きな机に座って、ね、お金を人々にばらまいているよりも、ね、それよりも本当に貧しいところに行ってエイズの人たちの共に住んだり、ね、病気の人たちの、ね、肌を洗ってあげたりする人の方が偉大なクリスチャンはやっぱりそういうような基準を持ってるんです。 So, of course, for us, tulad natin, we are also Christian. So, alam natin kung paano natin i-evaluate. Hindi yun yung mga dakilang leader na meron silang foundation o nagbibigay sila ng mga tao doon sa mga nakapaligid sa atin. But para sa atin, bilang ikaw naging dakila, doon ka pumunta sa mga tao na nangailangan. Sa mahihirap, yung may mga AIDS na kinakailangan natin tulungan. Pag natulungan mo yung mga taong yun, yun yung tumutulong. Doon natin susukatin kung gaano sila kadakila. だから私たちクリスチャンが偉大なものになるためには、ね、自分のために生きるものからだんだんと人々に使えるものになっていくことによって私たちの信仰は成長し、神の国で偉大なものと呼ばれるようになります。 So for us as a Christian, bago tayo maging dakila sa kaharian ng Diyos, mula sa ating sarili,
unti-unti tayong mababago hanggang kauli-ulihan. Ang pinaka-final nating pupunta is tayo ngayon ang maglilingkod sa ibang tao na sa atin ay nangangailangan. 奉仕は私たちの信仰を成長させます。 Yung service o yung ministry is para mag-increase o mag-grow yung ating pananampalataya. なぜなら奉仕というのは神様が与えた賜物を用いて、そして神様が与えたビジョンや証明を用いて、あなたの体、あなたの手足を使ってイエス・キリストが願っているその御心を行うためにするからですね。 Because why yung ating service na sinasabi, yung ating paglilingkod sa araw-araw, ito'y nagagawa natin by doing yung gift na ibinigay sa atin ni God. Using yung gift na ibinigay niya sa atin, ito'y ating ginagamit para paglingkuran natin yung mga tao na kapaligid sa atin. Habang ginagawa rin natin ito, unti-unti ang ating sarili ay nababago, ano pat ang ating panampalataya ay lumalago na kung anong kalooban ni God para sa atin, yun ang ating ginagawa para din sa Kanya. イエス様は今でも2000年前と同じく歩き回って人々を助け、人々を癒したいと願ってます。 So, 2,000 years ago, the same din kung anong ginawa natin Panginoong Yesus sa mga tao na nangailangan. His request or His will is the same also na gawin din natin even this present しか time. し今は私たちがイエス様の手となり足となって動き回り、人々を助け、人々に奉仕をすること、それがイエス様が願っている御心のことです。御心の通りに私たちが働くことをイエス様は願っています。 So, this is the will of our Lord Jesus now, na tayong magiging kamay o di kayong paa. In behalf of Him, tayo ang gagawa ng mga dapat niyang ginagawa. Tayo magiging katawan niya na kung ano ang kanyang kalooban, yun ang ating gagawin sa mga taong nangangailangan. じゃあ今からですね、私たちが本当に神に仕えるしもべとなるためには、ね、どうしたらいいのか、そのしもべの心を、ね、これからシェアしたいと思います。 So, today, I'm going to share to you kung paano ba tayo tunay na magiging servant o tayo magiging lingkod ng Panginoon. Ano bang dapat nating gawin? 信仰の偉大な人たちは皆しもべの心を持っている人たちでした。 So, lahat ng mga tao na mayroong greatest o sabihin natin great faith sa kanila is sila ay naging dakilang lingkod din ng ating Panginoon. 今からですね、本当の誠の主のしもべとはどのような人か、それを3つ挙げていきますので、私たちは本当に誠の主のしもべの心を持っているかどうか、自分をねチェックしてみてください。 So, from now on, I will give you the 3 points kung paano ka magiging isang tunay true servant of the Lord. Please use these 3 points to evaluate yourself kung tunay nga po na ikaw ay isang tapat na lingkod ng Panginoon. じゃあまず、ね、誠の主のしもべの、ね、1番目の特徴は、 So, the number one characteristic of the true servant of the Lord is 真のしもべは人にではなく神に仕える人です。 so the true servant of God rather than person. Ito yun, dapat is maging ikaw ay isang lingkod ng Panginoong Diyos instead na maglingkod ka sa tao. 皆さん、ヨシアはものすごいね、力強い勇士というイメージがありますけれども、彼は幼い頃エジプトで奴隷として過ごしました。 So kung titignan natin si Joshua, alam natin how great he is as a warrior, but pinalaki siya ron sa Egypt bilang isang servant, bilang isang alipin. そして今度はようやくエジプトから出た後は40年間荒野で砂漠の中でモーセに従者として仕えました。 Then from Egypt, nung sila ay naging free na, sa wilderness or sa desert for 40 years, siya ay naging lingkod ni Moses. Siya ay sinanay ni Moses bilang kanyang lingkod. そこの中で彼はだんだんと頭角を現していってリーダーになり、最後はイスラエル全体のリーダーになっていきました。 Then from that position, unti-unti siya ngayon ay tinaray hanggang sa lumago at naging isang dakilang leader ng buong Israel. しかし彼はですね、エジプトであっても荒野であっても、そして後の、ね、カナンの地であっても、人に仕えた人ではなく神に仕えた人です。 However, pinaka-characteristic ni Joshua is kahit siya sa Egypt, nasa wilderness man siya, o kahit saan man siyang lugar, ang kanyang pinaka-characteristics hindi siya naglilingkod sa tao, kundi siya isang tao na tunay na naglilingkod sa ating dakilang Diyos. 人に仕えることと神に仕えることの違い何でしょうか。 Ano ba yung pagkakaiba ng isang tao na naglilingkod sa tao at naglilingkod sa Diyos? 皆さん、素晴らしい、ね、しもべ、もし自分が主人で素晴らしいしもべを持っているとしたら、その素晴らしいしもべの、ね、条件とは何でしょう。 So kung ikaw ay isang master o meron kang isang alipin, ano ba yung kondisyon na
ihihingin mo doon sa iyong alipin para siya ay maging isang dakilang alipin. 素晴らしいしもべというのは主人の利益のために働くしもべです。 So of course, para ikaw ay mag-isang dakilang alipin, you have to work for the sake ng iyong master. Yun ang ね pinakakondisyon. 車を洗っておきなさいって言われたら適当に洗うんではなくて、心を込めて、全部ピカピカに洗う、これが素晴らしいしもべです。 So kung ikaw isang alipin, pag sinabihan ka ng master mo, linisin mo yung car mo, hindi lang pwede na about mo lang linis. But of course, kailang gagamitin mo with whole heart, talagang kailangan malinis mo yung kanyang sasakyan. 庭を掃除しなさいって主人に言われて、主人が見てる時だけ掃除して、主人がいなくなったらサボって、これは素晴らしいしもべではあり So ません。 hindi rin pwede na ikaw isang alipin, inutusan ka maglinis ng bahay, habang nalunod yung master mo, naglinis. Pag wala na yung master mo, hindi ka maglinis. Ibig sabihin, hindi ka masasabi ikaw isang dakilang alipin ng iyong だ Panginoon. から真のしもべというのは主人の利益のために働くしもべです。 So the true servant is, of course, the servant should work for the sake or for the merit of his master. しかし人に使えるものというのは実はですね、自分の評判とか評価とか自分の利益のために働く人、それが人に使える人です。 But to serve men, ito po yung mga tao na gusto nila lang lahat ng kanilang gagawin ay makanig sila ng papuri. Lahat ng kanilang gagawin ay meron lang silang merit na nakukuha sa mga taong nakapaligid sa kanila. 先週皆さん覚えてますか？私ね、自分の中に肉の人という、ね、欲望のままに生きる人と霊の人という2人の人がいて、それがね、共に相争って戦っているという話をしました。 So narinig niyo sa Bible na merong portion na kung saan is lagi merong nagbabattle yung inner man natin, yung flesh natin, at saka yung spiritual man na sinasabi, na ito'y laging nag-aaway. だからもしですね、あなたがどんなに一生懸命働いたとしても肉の力によって自分の利益や自分の評判のために働いている人は人に使えることはできても神に使えることはできません。 So yun yung mga tao na ang kanilang sinusunod ay yung kalooban ng kanilang laman. Kahit anong gawin nila, yung kanilang kaluwalhatian lagi ang kanilang hinahangad. Ito yung mga tao na wala silang hinahangad, kundi yung kanilang kaluwalhatian. Mahirap sa taong ito na sundin kung paano ang niloloob ng Diyos sa kanilang buhay. ね、例えばサウル王ですね。 For example, si Saul. ね、サウルは王様になったばっかりの時に、ね、もう人々が自分から離れていきそうだったので、ね、本当は祭司にしか許されない生贄を自分で持ってきて人々の前で生贄を捧げて礼拝をしました。 So ang ginawa ni Saul para mabigyan niya ng kaluguran nung siya ay bagong hari pa lang, is a newly assigned king, ang ginawa niya, imbis na siya ay maglingkod para sa Panginoon o mag-alay sa Panginoon, ginawa niya, kumuha siya ng alay na naging kalugod-lugod sa mga tao, hindi sa Diyos, para makuha lang niya ang atensyon ng mga tao, mabigyan siya ng kaluwalhatian. 彼は生贄を捧げて礼拝したんですけども、神に仕えたんでしょうか、人に仕えたんでしょうか。 So, he do the sacrifice, but the question is, ito ba ay naglingkod siya sa Diyos o naglingkod siya sa tao sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo? ね、新約聖書の時代、ね、教会ができたばっかりの時にバルナバという素晴らしい弟子がですね、自分の土地や財産を全部売って教会に献金しました。 So, naalala na sa New Testament si Barnabas, kung paano na ang lahat ng kanilang property, ito ay ginawa niyang offering o binigay niya sa simbahan. それを見てたアナニアとサプラという夫婦がですね、私たちもね、同じことをやろうと言って、ね、教会に全部の財産を売って持ってきましたって言ったんですけど、実は自分たちの分を取って隠していたんですね。 So, si Sapphira atアナニアとサプラ。 din si Anania at si Sapphira, ang ginawa nila, dakilang bagay ang ginawa ni Baso. Kami din, ginawa rin nila, in-offer din na kanilang buong property. Pero meron silang portion na itinago nila para sa kanilang sarili. 彼らは神に本当に献金したんでしょうか、人に献金したんでしょうか。 So ang tanong noon is, yung kanila bang ibinigay is para ba ito talaga sa Diyos o para ito sa tao? 同じ良いことに見えたとしても、ね、肉でするならばそれは神に使えることはできません。自分の欲に使えてるだけです。 Kasi kung titignan mo yung appearance, sabihin na natin maganda ang kanilang ginawa, ang kanilang kalooban ay para sa kanilang sarili. So ang kahuli-hulihan, ito hindi rin naging kalugod-lugod sa Diyos, kundi para lang naman din sa tao at sa kanilang 彼 sarili. らが捧げたものは神に捧げられたのではなくて、自分たちの評判のため、自分たちの利益のために捧げられただけです。 So their sacrifice is not really for God, but is for the sake of them, para lang mabigyan sila ng kaluguran ng tao. これが人に使えるということですね。 So this is what we call yung to serve men. しかしヨシュアの心は違ってました。
But the heart of Joshua is far different. 彼は奴隷としてエジプト人に仕えてた時も、ね、荒野でモーセに仕えてた時も、そして自分が国で一番のリーダーになってカナンの地を占領した時も、彼は人にではなくて神に仕えていた人です。 Because si Joshua, he's a kind of person na although he served as a servant in Egypt, he served Moses, he served din niya yung mga tao na kapaligid sa kanya, but yung kanyang heart is hindi tunay naglilingkod doon, kundi sa Diyos talaga siya naglilingkod. ヨシュアがもうイスラエルを全部征服しておじいちゃんになってみんなが安心して住んだ時に、もう死ぬ間際にですね、イスラエルの全部の民を集めて、ね、このように話をしました。 So si Joshua din, Sorry. nung siya ay matanda na, at bago siya mamatay, tinipon niya yung taong bayan at itong talata na to ang kanyang sinabi para sa kanila. ヨシュアが言った有名な言葉ですね。あなた方が使えようと思うもの、どれでも今日は選ぶがよい。私と私の家とは主に使える。 So this is the famous verse na sinabi ni Joshua for his people. Sabi niya, but if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourself this day whom you will serve. ね、ヨシュアが言いたかった意味はこういう意味です。 So ang gustong sabihin ni Joshua rito ay ganito po yan. あなた方は今、ね、大きくなって国を支配するようになった。 So kayo ay lumago na at kayo ngayon ang naghahandle, kayo yung namamahala ng buong sanlibutan. しかし私はね、あなた方の評判とか評価なんか何にも気にしてない。 But for me, I don't care kung ano man ang inyong mga evaluation o ano man yung criticism mong binibigay niyo sa akin. あなた方が好きなリーダーを選んでその人に使えればいい。 So you're the one who will choose for your leader and then use it for your sake. しかし私と私の家は今まで通り神に仕えていくんだと言った。 But for me and my household, we will still serve the Lord. 彼の信仰はですね、もう人に仕えている時も人のリーダーになった時も、彼は人のためにやってたわけでも自分のためにやってたわけでもなく、ただただ神に仕えていたんですね。 So this is the characteristic of Joshua. Wherever he is, kahit nagsiserve siya sa mga tao, nagsiserve siya sa mga bagay-bagay na kapaligid sa kanya, ang kanyang puso lagi is lagi nakatuon para maglingkod sa ating Panginoong Diyos. だから彼は有名になってなくても有名になった後でも彼はいつでも同じように忠実な人でした。 That's why, although during time na hindi pa siya leader o kahit siya ay naging leader na, yung kanyang faithfulness as a servant ay nananatili pa rin sa kanyang puso. これが、ね、人にではなく神に仕える人の奉仕です。 So this is the service or ministry that given not to men but for God. じゃあ私たちはどうでしょう。 So para sa atin, paano kaya tayo? 私たちは誰に仕えて誰のために働いているでしょう。 So for us, to whom we are working or kanino ba tayo naglilingkod? 私たちの手足は誰のために、ね、捧げられているでしょう。 So yung ating kamay o yung ating gawa, maging ating pa, saan ba natin ito ginagamit? ぜひチェックしてください。人のためでしょうか、自分のためでしょうか、それとも神のためでしょうか。 So please check. You are doing this for the sake of other people, for the sake of yourself, or for the sake of God. ね、おじいちゃんおばあちゃんになった時に言いましょう、ね、あなた方のことは気にしないが私は神に仕える。 So, pag tayo tumanda na, pwede nating masasabi na kahit sino ang inyong paglingkuran, ako mananatili pa rin sa aking paglilingkod sa Panginoon. じゃあ真のしもべとはどのような人が第2番目の特徴。 Okay, so for the second characteristic of the true servant. 真のしもべはどんな仕事でも忠実に果たすということです。 So number 2, the true servant is faithful whatever he is doing. ね、マタイの25章の21章、よく僕ここの話をしますけど、これ一緒に皆さんで読みましょう。 So normally, I'm lagi sinishare to yung pastor in Matthew 25:21. じゃあいいですか、ワン、ツー、Sabay-sabay nating basahin. その主人は彼に言った。よくやった良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでいます。ね、これは有名なね、皆さん知っている通り、タラントの話の、ね、中で出てくる言葉です。 So this is a famous verse regarding do sa talent, lagi itong lumalabas. ね、あるしもべは2タラントしか与えられてなかったんですけど、忠実に仕事しました。 So merong isang servant na 2 talent lang binigay sa kanya, but he was faithful in serving or working. ね、ある人は5タラントも与えられてましたけど、その人も忠実でした。 So meron ding isang servant na i-receive 5 talent, then he was faithful also sa lahat ng kanyang mga ginawa. そして神様は分け隔てなく
どちらも素晴らしく忠実だったと言ってください。 So, walang ibang ginawa na pampapuri-papuri. Parehas sila ay faithful. Yun ang papuri ng Panginoon sa 良い kanila. しもべの特徴はですね、それは忠実さです。 So, the characteristic of a good servant para sa Panginoon is the faithfulness. 忠実とはどういう意味でしょ What is the meaning of faithfulness or う。どんな faithful? 時でも、どんなことでも、任せられたことをその通りに心を込めてやる。これが忠実さです。 Yung faithfulness na sinasabi is, wherever you are, whatever you're doing, ang iyong puso ay lagi nakatuon doon sa iyong Panginoon. Yun po yung faithfulness. たとえ自分が今やらなきゃならないことをたくさん持ってたとしても、主人に言われたらすぐにしたか、これが忠実です。 So for example, meron kang mga bagay na you should do, but once na ang ating Panginoon tumawag sa atin, gawin mo to, iwanan mo yung bagay na yun at susundin mo kung ano pinapagawa ng Panginoon. たとえ手帳を見て今週いろんなスケジュールが入っていて、あれはしなきゃならない、もうメッセージ作んなきゃならない、主婦を作んなきゃならない、だけど電話がかかってきて、先生今すぐ会いに来てくださいね。したらもうそれを放っておいていく。これがね、やっぱり忠実な姿です。 So for example, bibigyan ko ng simpleng halimbawa, yung planner ninyo, may schedule kang ganito, may schedule kang gano'n, na pwede mong gawin. Pero merong isang person biglang tumawag sa'yo na nailangan na yung tulong at pastor, gusto kong pumunta ka rito. Susundin mo yon. Isatabi mo muna kung ano man ang mga nakalagay sa planner mo. Yun ang sukatan ng isang paging tapat na lingkod. 主人が言われたことを、どんなことでもですから、小さな仕事、庭を履く仕事でも、大きな会社を任せられて人々を、リードする仕事でも、どっちも同じように忠実に働く。これが、心を全く、差別しなく働く。これが忠実なしもべです。 So, ito ang standard nating Panginoon bilang tapat na kanyang lingkod. Kahit ano pa mang bagay ang pagawin sa kahit maliit na bagay, ipapadalangin mo itong taong to, ibibigay mo to sa taong to. As long na yung puso ay sumusunod sa kanya, kahit anong liit ng bagay na yung ginawa, ito'y isang pasok pa rin sa katangian bilang tapat na lingkod ng Panginoon. たとえ貧乏な人に頼まれても、大金持ちの人に頼まれても、どっちも喜んでやる。これが忠実なしもべですよね。 So, kahit nasa ang kautusan, doon ka sa mahirap o sa mayaman, as long na yung puso sumusunod ko na pinapagawa ng Panginoon, this is the characteristic or standard ng true servant. どのような時でも、どんな仕事でも、本当に忠実にするしもべに対して、主人は心からの信頼を置きます。 So, whatever the circumstances, ano pa man ang ginagawa mo, as long na ang kanyang kalooban na sa sinusunod mo, tunay nga po na ang iyong Panginoon ay malulugod sa 皆 iyo. さん、ヨセフの物語を覚えてますか？ So, do you still remember the story of Joseph? 兄弟たち10人に裏切られて、奴隷に売られました。そして奴隷の家に行ったけれども、彼はその奴隷の家で忠実に仕事をしたので、その家の主人に認められたんですね。 So, how he was betrayed by his brother, kung paano siyang binenta bilang alipin. But, kahit gano'n ang naging sitwasyon niya, doon sa kanyang pinuntahan, siya ay naging tapat bilang alipin ng kanyang Panginoon. Ano pat ito'y naging isang daan para siya ngayon ay kaluguran ng kanyang Panginoon. だけど一生懸命やっていたのにもかかわらず、奥さんに今度は騙されて、今度は、刑務所に送られて、刑務所の中で何にも悪いことしてないのに暮らしていました。しかし彼は忠実にそこでも、一生懸命使えたので看守に認められて、囚人を治めるリーダーに選ばれました。 So, naalala natin kung paano siyang binenta ro sa isang kapitan, ng asawa ng kapitan. Ganon din, binitray din siya, ginawan siya ng kwento na hindi naman niya ginawa, kauli-ulihan, ipinasok siya sa prison na kung saan doon siya ikinulong na wala siyang kasalanan. Pero, naging tapat pa rin siya na naglingkod sa kanyang amo kung saan siya pinadala. Hanggang siya ngayon nakita din at nalugod sa kanyang Panginoon. やがてその監獄にですね、政府の偉い人たちが入ってきて、そしてヨセフのことを知って、やがて解放された時に、彼が王様にヨセフのことを伝えたので、ヨセフは総理大臣になりました。 And finally, nangailangan ngayon ng isang tao na makakapagpaliwanag ng isang panaginip, ano pat siya itinawag, pinatayo sa harapan ng ministry o minister nung time na yon. Hanggang sa kahuli-hulihan, siya ngayon ay nakilala at ang kanyang pinakamagandang naging dahil siya ngayon ay naging leader o naging pinuno ng Ehipto. ヨセフは、エジプトの総理大臣になった時でも、王様にも仕え、国民にも仕えたので、彼は忠実に働いたので、7年間の飢饉がやってきても国民誰も飢えることがありませんでした。 Even Joseph, even siya ay naging prime minister na nung Egypt, naglingkod sa kanyang king, naglingkod sa mga tao,
kahit na anong bang bagay, yung kanyang katapatan o dumating yung tagutom, siya pa rin naging tapat upang maglingkod sa mga taong nakapaligid sa kanya. 彼はつまらない小さなことにも忠実に使えることができ、そして大きな仕事も、ね、忠実に使えることができる本当の誠のしもべでした。 So, titignan natin si Joseph. Siya ay really true. Sabihin natin true servant. Kahit anong gawin niyang bagay, siya ay laging tapat. Maliit o malaking bagay, siya ay naging tapat. Ano pat ito'y naging isang katangian sa kanya bilang tunay na lingkod. 皆さん注意して聞いてください。 So please, pakinggan niyo itong sasabihin ko. 神様というのは私たちを、ね、小さなことを通して、ね、テストされます。 Ang ating Panginoong Diyos, we are tested by, sabihin na natin, maliit na bagay. Tinitest niya tayo sa mga maliit na bagay. 小さな奉仕、つまらない仕事を与えて神様は私たちの心をテストされます。 Ang Panginoon, tinitest niya yung ating puso. Binibigyan na tayo ng maliit na bagay. O maliit man lang na service o ministry. Doon ay ginagamit niya upang tayo masubukan sa ating katapatan. なぜなら小さな、つまらない、ね、人々から注目されない時にこそ私たちの心がどうであるかが分かるからですね。 Kasi malalaman ng Panginoon, kahit na yung sabi natin, meaningless, yung mga ginagawa natin na ito, maliit lang ito. Pero kung yun ay ating ginagawa, doon tayo sinusubukan ng ating Panginoon. 誰にも感謝されない、誰にも認められない、いや誰も気がつかない、そのような小さな仕事、小さな奉仕を神様は与えて、もしそれに忠実な人にはやがて大きなものを任せていく。これが神様の方法です。 Sabihin na natin na maliit na bagay ito, wala nakakapansin sa mga ginagawa natin. Pero ang ating Panginoong Diyos, tinitignan niya yung ating puso kung tayo tapat na gumagawa o ginagawa yung mga bagay na yun na kanyang pinapagawa sa atin. 皆さんここの中でね、自分の本当のコーリング、ね、自分の天職、天命、ね、神様から証明を知りたいという人いますか？ So meron ba rito mga tao na gusto malaman kung anong calling mo, ano ba talaga ang kalooban ng Diyos para sa'yo, o ano ba talagang itinaga ng Diyos para sa buhay mo? Meron ba rito mga tao? Itaas po natin ating mga 私の kamay. 人生の目的は何なのか、神様が作られたその目的を知りたいという人いる。 So siguro naisip mo, gusto mong malaman, ano bang purpose ng Panginoon sa aking buhay? Meron ba dito na gusto mong malaman? ね、もう一回手を挙げてください。 So taas po natin ulit ating kamay. Be はい、ど confident. うぞどうぞ。ね、その人たちは、ね、簡単に分かる方法があるんです。 So for that person, there's a simple method kung paano natin malalaman. 自分が何のために作られて、ね、何をなすべきか、ね、簡単に分かる方法がある。 So malalaman mo basically, why you're here? Ano ba yung purpose mo? Bakit ka nilikha ng Panginoon? Simple lang pong bagay ang malalaman mo ito. それは今与えられていることを忠実にやっていくと、ね、それが積み重なれて、やがて私たちは天職を全うするということです。 So, kung anumang bagay ang binigay sa'yo ngayon, maging tapat ka na ito'y gawin mo araw-araw. Dahil mula sa maliit na bagay na ito, ito'y mababagong sa marating mo mismo, yung punto na kung saan malalaman mo kung saan ka talaga itinilaga ng ating Panginoon. 昔のクリスチャンで日本で有名な、ね、内村勘三という人がこのように言いました、ね、今行っている毎日の仕事の積み重ねが私たちを天職に導くんだ。 So, yung si Uchimura Tancho, may kilala tong Christian sa Japan, na ang kanyang sinabi is, anuman ang iyong ginagawa ngayon, unti-unti, pagka ito'y naipon, darating ka sa punto na kung saan ito yung magpapabago hanggang sa papunta, hanggang sa direksyon kung saan ka talaga itinilaga ng Panginoong Diyos. ヨシュアの人生を見てください。彼は奴隷として使え、モーセに使え、そこの中で忠実さを訓練されて、神に忠実なものと認められたので、イスラエルのリーダーにさせられたんですね。 Titignan niyo yung buhay ni Joshua, kung paano siya mula sa pagiging alipin, siya ngayon ay binago unti-unti. Naging alipin din siya ni Moses at ang kahuli-hulihan na siya ay naging isang alipin. Pero mula sa pagkalipin, siya ay naging leader at dakilang leader ヨセフ ng の buong 人生 Israelita. も同じです。もう兄弟たちに奴隷に売られるこんな悲惨なこと。だけどその中で彼は忠実に奴隷に売られたその家で使え、監獄で使え、そして彼は本当にやがて、ね、全エジプトを、ね、治めるというそのような仕事を与えられました。 So titignan natin yung buhay ni Joseph. Ganon din siya kung paano misery ang kanya naranasan buhay. Binenta siya ng kanyang mga kapatid. Mula sa pinagtatrabaho niya, ipinasok pa sa kulungan kung paano siyang pinahirap. Pero at the end ng kanyang buhay, siya ay nag-isang dakilang leader ng buong Egypt. 皆さん、神様はバカではありません。
Alam natin na Sindimas ang Panginoong Diyos ay hindi po ganun ka, sabihin na natin pulo, hindi ganun kaloko. ね、神様はバカではありません。 So our God is not fool. ね、神様は、私たちはこう思うんですね。神様なんでこんなつまらないことを与えるんですか。なんでこんな無駄なことをさせるんですか。そうじゃないんです。無駄なと思うつまらないことを積み重ねていくと、私たちはそれが私たちの転職に導いていくんです。 Bakit? Kasi hindi natin masasabi na ang mga bagay na binigay sa atin ng Panginoon, walang kabuluhan. Marahil naisip kung maliit na bagay ito. Pero mula sa maliit na bagay na yun, unti-unti, ito'y nagiging dahilan para magkaroon ka ng revolutionaryong pagbabago. At mararanasan mo, makikita mo yung sa daan ng buhay mo, na ito pala, dito ka itinilaga ng ating Panginoon. この世の人たちはですね、仕事を与えて、それをどのくらい素晴らしくやったか、その成果と効率を見ます。 Dito sa liputan, makikita natin kung paano ini-evaluate ng isang tao yung isang manggagawa. Bibigyan kanya ng trabaho at depends doon sa performance mo, yung maging output na yung trabaho, doon kanya i-evaluate kung gaano ka kadakila. 能力が高ければエクセレントにできるけども、能力が低かったら同じ努力をしても全然結果はダメですね。 Kung yung kaalaman ay mataas, sabihin nila sa'yo, nasa taas ka rin talaga. Pero kung ang iyong performance ay mababa, of course, ang evaluation sa'yo din ay mababa. しかし神様の基準はですね、同じ仕事を与えて、その成果や効率を見るんではなくて、どれだけ忠実だったかを見ます。 Ngunit ang standard ng ating Panginoong Diyos ay hindi tumitingin doon sa performance o yung achievement na ginawa natin. Tinitignan niya kung gaano ka ka-faithful doon sa araw-araw na ginagawa mo para sa Kanya. 失敗や成功は神様は興味ありません。 God is not interested in our failure or in our success. 忠実さに興味がある。 He is interested in our 私たちが faithfulness. 毎日小さなことの忠実を積み重ねていくときに、御心を行う人生が築かれてきます。 Because mabubuo ang kalooban ng Diyos sa atin by doing yung malilit na bagay faithfully, araw-araw, hanggang sa dumating tayo sa punto na makikita natin na ang kanyang kalooban ay ginagawa ng しか pala natin し sa 私 kanya. たちが小さなことに不忠実を積み重ねていくと、私たちの人生は御心から離れた人生が築かれていきます。 However, by doing small things araw-araw, habang pinapalabo, iniipon natin yung katapatan natin dun sa maliit na bagay na yon, makikita natin yung ating kalooban na nakatuon dati dun sa bagay na yon, unti-unti mo matutuon din dito sa kalooban ng Panginoon na siyang nagtalaga sa atin. 私はね、もうね、タッキーにいつもね、感謝してるんですけども、 So ako lagi nagpapasalamat dito kay Taki. 彼はもう本当に誰にも感謝されなくてもね、いつも毎週週報を作ってね、送って、Eメールで送ってくれます。 Why, siguro wala nagpapasalamat sa kanya, pero he's faithful. Every week, yung report natin na yun talagang ginagawa niya. At every week, pinapadala niya yun. 日本で楽しく遊んでるように見えても、ね、Eメールで週報だけ届いてる。 Kung titignan siguro sa Japan, talaga yung kanyang ginagawa ay parang lagi siyang maraming ginagawa. Pero hindi niya yung nakakalimutan na every week, magpapadala siya talaga ng report. まあ、普段あんまり感謝してるって言わないんですけど、すみません。 So, siguro, ako yung lagi hindi nagpapasalamat sa iyo. Sorry, hindi mo ね、もう nakakapagpasalamat. 賛美シートもね、彼が朝早く来て、ね、賛美のシートを入れてくれるので、みんな賛美できるんですね。 So, for our sheet dun sa worship natin, siya nag-prepare nun maaga pa, kaya meron tayong nagagamit during こ praise の and 小 worship. さな、ね、忠実さ、神様は本当にそれを覚えていると思います。 So, this is just a small, faithful things. But, God, I know, nakikita ng Panginoon ito'y naiipon. ね、私たちはどうでしょう。誰が見てようと見てまいと、ね、誰かに評価されようとされまいと、かえってつまらないこと、小さなことに忠実であれば、神様はそれを積み重ねて大きな御国の人生を築いてくださいます。 So, ganun din po sa atin. Siguro may mga bagay tayong ginagawa. Naisip natin parang walang katuturan, walang kabuluhan. Pero, ang katapatan ng paggawa ng bagay na yon, ito'y lumalakit, nagiging isang dakilan, ito nagiging dahilan para mabuo yung plano ng Diyos sa ating buhay. ぜひ自分自身が本当に小さな与えられていることに忠実かどうか、それをいつもチェックしてみてください。 So, please check regularly kung ang ginagawa ba natin sa araw-araw, kahit na maliit na bagay, nasa, sabihin na natin sa katapatan o yung ating katapatan sa paggawa sa kasama paglilingkod 最 sa 後、真の Panginoon. 主のしもべの特徴の最後の3番目は何でしょう Then the final, and number 3, true characteristic of a true 真のしもべの働きは目立たない働きであるということです。 So yung number 3 is the work of true servant is a known serving. イエス様はこう言いました。
人に見せるために人前で善行しないようにちょっと動いてるよ気をつけなさい。そうでないと天におられるあなた方の父から報いが受けられません。 So this is what the Lord says. Be careful not to do your acts of righteousness before men to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. ね、先ほどから言っているように私たちの中には2人の人がいて、肉の人という、ね、自分の欲に従っている人と霊の人という神に従っている人が住んでいます。 So gaya na sinabi ko sa kanya, kanina, mayroong dalawang bagay na naninirahan sa atin. Ito yung flesh, yung desire natin, ito yung normal nature na sinusunod is yung ating mga kalooban sa laman. At yung isa is yung spiritual nature natin na kung saan ay sinusunod ang kalooban ni God. ね、肉の人と、ね、霊の人の、ね、奉仕の違いというのは簡単です。それは誰に見せてるかの違いです。 So the difference of service nung dalawang tao na to is kung paano nila ginagawa at kung kanino nila ito ginagawa. どんなに素晴らしい良いことをしてたとしても、肉の人というのは人に見せるためにしています。しかし霊の人は同じことをしても神様に見せるためにやっています。 Ang pagkakaiba nito is yung tao na nasa laman, lahat ng kanyang gagawin, gusto lang niyang ipakita sa ibang tao para siya ay mabigyan ng kaluguran. Yung spiritual na tao naman, ganun din ang kanyang ginagawa, pero ito'y ginagawa niya para mabigyan ng kaluguran ang ating Panginoon. いや、同じ良いことをしてるんだからいいんじゃないですかって思うかもしれないですけど So も、 siguro may isip ng normal na tao na parehas na naman ang ginagawa, normal din ang ating ginagawa. 神の国の基準はですね、外側のことではなくて内側が一番大切です。 But for the standard of the kingdom of God, the most important is not yung outside appearance, no. Ang tinitignan ng Panginoon is yung inside po natin, yung ating kalooban. 肉の働きというのは、ね、良いことを行っているように見せても、その心の中に本当の親切とか愛はありません。 The work of the flesh is ganito po. Kahit ano pa mang bagay, kung titignan mo, parang napakabuting bagay ang kanyang ginagawa. Pero ang masama doon is ito nagbibigay lang sa kanya ng kaluguran. Ano pa, wala siyang ginagawa, kundi para lang sa kanyang sarili. ね、イエス様はですね、パリサイ人のことをいつも批判されましたね。 So laging sinasaway ng Panginoon yung mga Pariseo. なぜですか？ Bakit? 彼らが良いことをするのはですね、見せ物、ショーですね。人に見せるためだけにやっていて、内側は全くその人たちのことを考えてないからです。 Dahil yung mga Pariseo, normally, ginagawa lang nila ang mga mabuting bagay para lang ito may pakita sa ibang tao. 彼らは教会の一番前に行って長く祈りました。大声で祈りまし So た。 ang ginagawa ng mga Pariseo, dahil pumapasok sila ng simbahan, lagi silang nasa harapan at nagpananalangin, sumisigaw ng malakas para marinig lang sila ng ibang tao. ね、だけどイエス様はそれを見てね、それはね、良いことどころか神様に対する冒涜だ、侮辱だと言ったんですね。 But para sa Panginoon, ito'y insulto lang sa kanila na ang kanilang ginagawa, hindi talaga kalugod-lugod sa Panginoon. Bakit? Ginagawa nila ito para lang mabigyan sila ng kaluguran sa harapan ng 献金を tao. するときも、人に施しをするときも、みんなを集めてそこの中でドサッとあげたんですけども、ね、イエス様はね、どれだけあげたとしてもそれはね、神には喜ばれない。あなたはそれただ見せ物にしてるんだと言ったんです。 So sa kanilang tithes and offering, ganun din. Pag sila nagbibigay, tatawagin nila lahat ng mga tao, ipapakita nila sa mga tao na ganito kalaki ang aking ibibigay sa Diyos. Ano pa, imbis na bigyan ng kaluguran ng Diyos, nagagalit ang Diyos dahil ang kanilang binibigay ay kaluguran para sa mga tao at sarili nila. 神様は偽善を憎まれます。 Ang ating Panginoon ay hindi po doon sa mga hypocrites na mga tao. 真のしもべとはね、どういう人でしょう。 So the true servant, ano ba? Ano ba pag sinabi mong true servant? もし自分がね、偉い主人でしもべがいたとしたら、しもべがどれだけ忠実に働いたとしても、朝から夜まで働いたとしても、ね、あなたは感謝する必要もありません。ね、彼をねぎらう必要も励ます必要もありません。それはしもべの仕事だからですね。 Dahil kung ikaw man isang dakila at meron kang isang mga alipin, kahit anong pang klase yung trabaho sa buong maghapon ang gawin na yung mga alipin, hindi mo kailangan magpasalamat ka sa mga alipin. Bakit? Kasi natural lang yung nagawin ng mga alipin mo dahil iyon ay iyong alipin. それでしもべはね、不満を持ったり怒ったりする、それは本当のしもべではありません。しもべは主人にどれだけ評価されなくても忠実にただ働き続けるんです。 Dahil hindi pwede na sabihin ng isang servant na magcomplain kayo sa amo dahil hindi ka pinuri.
sa ginawa mo. Bakit? Dahil normal lang yung nagagawin mo. Purihin ka man hindi na yung Panginoon. Natural lang nagagawin mo yon dahil ang iyong kalooban ay upang mabigyan ng kaluguran ng iyong Panginoon. だからイエス様はしもべの心で良い行いをしなさいと言いました。しもべの心で良い行いをしなさいと言いました。 So ito nga yung sinasabi ng Panginoon na kagaya gawin natin, gaya ng isang alipin ang ating puso, ganun din po dapat tayo maglingkod sa Panginoon. イエス様のアドバイスは、ね、あなたが人に見せたならばもうそれは神様には届いていないんだ、ね、神様のためにやるためには人に見えないようにやりなさい。これがイエス様のアドバイスです。 So ito yung advice ng ating Panginoon na kapag ikaw ay gumawa, huwag mong ipakita sa ibang tao kung maaari, kundi ang lahat na yung gagawin ay gawin mo sa lihim at ito'y para sa ating Panginoon nang sa ganun ikaw yung bigyan ng kaluguran. だから本当のしもべというのは忠実だけでは足りないんですね。忠実というのはその言われたことをその通りにやるということですけれども、本当のしもべは忠実プラス謙遜さが必要です。 So normally po, hindi enough yung ikaw ay magiging tapat o faithful bilang servant ng Panginoon. Kung anong sabihin ng Panginoon, tapat mong gagawin ito. Kulang po yun. Dapat ikaw ay maging isang faithful at ikaw ay maging isang humble sa lahat ng bagay. 人は私たちが何をしたか上辺を見ますけれども、神様は私たちの心の中がどうでったか、心の中を見るお方です。 Dahil ang sanlibutan, tinitignan tayo sa outside mga appearance na ginagawa natin. Pero ang ating Panginoon, tumitingin po sa ating mga puso. 心をいつも謙遜に保ちたかったら、私たちは良いことをするときに目立たないように、人に見られないように、それがイエス様のアドバイス。 Bakit kailangan yung sinasabi natin yung pagiging humble? Kasi pag meron ka nun, kasama yung katapatan, iiwasan mo na gumawa ka para lang maipakita sa ibang tao. Dahil kung ikaw ay tapat at mapagpakumbaba, ang gagawin mo lagi ipalihim na ito'y magbibigay ng kaluguran. だから私たちが誰かのために働くとき、教会で奉仕をするとき、私たちは誰に見られているかを注意しましょう。 So kailangan mag-ingat po tayo. Kahit sino man ang ating pinaglilingkuran, kahit dito man sa simbahan, titignan natin yung ating puso kung para kanino ba tayo naglilingkod o para kanino ba natin ginagawa ang mga bagay na to. 肉の人はですね、良い行いをして掃除をするとき、ちょっとドアを開けといて誰かに見られるようにやりたいんですけど So も、 for the flesh o yung mga tao may sa laman, kunwari nagwawalis siya, pero yung pagwawalis gusto lang niya may pakita, kaya gusto niya buksan yung pintuan, may pakita sa ibang tao na siya yung nagwawalis talaga. イエス様は報いを受けたかったらドアを閉めて誰にも見られないようにやって、天のお父様だけに見られる、そのような謙遜な心を持ちなさい。 But the Lord said to us is, be humble. Dahil ang reward mo, kung gusto magkaroon ng reward sa ating Panginoong Diyos, gawin mo ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanya sa lihim, na walang sino pa mang makakita. Dahil pag ginawa mo yung bagay na ito na para sa Kanya, siya rin mismo ang bibigay ng reward para sa ぜひ iyo. 心をチェックしてください。 So please check our heart. じゃあ最後、今日のチャレンジで終わりたいと思いますけ Okay, ど so も、 finally, our challenge for today. ここをじゃあみんなで読みましょう。第一コリントの12章の27節 So を sabay po nating 一緒に読みましょう。 basahin yung 1 Corinthians chapter 12 verse 27. ワン、ツー、スリー。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各機関なのです。もう一度、じゃあ読みます。 One more はい time, basahin po natin. あなた方はキリストの体であって、一人一人は各機関です。パウロはですね、体が多くの機関からなっていると聖書に書きました。 So sabi ni Paulo, sinulat niya, yung ating katawan ay may iba't ibang bahagi. そして働きは違うけれども、ね、器官がいろいろ集まって一つの体、イエス・キリストの体を作っているんだと言ったんです、ね。 Of course, the body of Christ has different function, pero lahat po yun ay pag pinagsama-sama, ito'y para sa merit ng isang katawan ng ating Panginoon. 目と耳とは、ね、同じ体ですけれども働きは違います。 Kung titignan natin yung ating mata at ating tiga, magkakasama sa isang katawan, pero yung function noon is magkakaiba. ね、目と口は、ね目は見る働き、口は話す働きを持ってますね。 Kung titignan natin, our eyes, yung function nun is to see, but yung ating mouth, ang kanyang function is to speak. ね、いや、ね、たまには、ね、耳がですね、たまには私も喋ってみたい、私も物食べてみたい、そういうふうにはならないですよ So ね。 hindi pwede ng ating tenga sabihin minsan gusto kong magsalita. O yung bibig mo na, minsan gusto kong makinig. Hindi po pwedeng ganon. 一つ一つが与えられた役割を忠実に果たしていくときに体は築かれていって健康になっていくんです。
Dahil kung titignan natin, kapag ka ang function na binigay sa atin is talaga faithful o tapat, na tinutupad niya yung para sa kanya, magiging kung gaano magiging healthy yung ating buong katawan. もうある期間がですね、例えば、ね、脳みそとか心臓が私たちはもう1秒も休まないでね働いてるから今日一日は休みたいと言ったとしたら、ね、もうその期間もそして体全体も死んでいきます。 So kung titignan natin, sabihin na natin isip na gusto na magpahinga dahil pagod na. Pero may isa pang bagay na gusto pa rin gumawa, kailangan sundin natin. Dahil yun ang kanyang function para sa atin. Pag hindi natin sinunod, ano mangyayari sa ating katawan? Mamamatay. 何を言ってるかというと、ね、キリストの体についてそのことを言ってる。 So my point here is not yung ating katawan, kundi ang point na sinasabi ko is yung the body of Christ. キリストの体とは何であるか、それは、ね、エペソ書の1章23節、教会はキリストの体であり、一切のものによって満たす方の満ちておられるところですと書いてます。 So kung sinasabi ko rito, ito yung sinasabi ko sa Ephesians 1:23, the church is Christ's body and completes Him as He fills everything in every way. 聖書では、教会がキリストの体、手足なんだって言ってるんですね。 In the Bible, sinasabi na ang church, yun yung kamay at paa ng ating Panginoon, yung kanyang katawan. 頭がイエス様だと言ってます。 Yung ulo ay ang ating Panginoong Jesus. 頭で考えていることは、ね、頭が考えているように動くんですよ、正常な人は。 So of course, yung normal, yung ating katawan ay sumusunod kung ano ang nasa isip ng ating ulo. 頭が考えてあっちに進もうとしてるのにこう進むのは正常じゃないんですね。 Hindi pwede, o pwede sabihin normal, kung ang ating inisip sinasabi direction ko doon, pero ang ating paa ay patagilid naman naglalakad. ね、私たちが忠実でないと、イエス様は前に進めと言ってるのに私たちはいつもね、後ろに進んじゃうんですよ。 Hindi mo pwedeng sabihin na ang ating Panginoon gusto ang ganitong plano, pero sabi mo tapat ka, pero laging paatras ay yung lakad, hindi po pwede yun. キリストの体を本当に立て上げて、キリストの栄光をこの世に表すためには、一つ一つの体の器官が忠実に、目は見る働き、耳は聞く働き、足は歩く働きをして忠実にしていったときに、イエス・キリストの体が現れてくると聖書は言っているんですね。 Dahil ito yung sinasabi natin ng Bible, na makikita mo kung gaano katapat ang buong katawan o kung gaano ito kanormal kung ang sinusunod ng bawat function, yung function nating katawan ay normal o faithful niya sinusunod kung ano ang para sa kanya na dapat niyang gawin. イエス様の願いは自分が考えていることを私たちが行うことです。イエス様が考えている通りに私たちが手足となって動くことをイエス様は願っておられます。 Ito yung sinasabi ng ating Panginoon, this is the will of our Lord Jesus, na kung ano ang kanyang nasa isip na gustong ipagawa sa bawat function nating katawan, dapat yun ay sinusunod natin. ね、もしかしたらある人は、ね、あなたは人の悩みを聞くための耳かもしれません。 So maybe some of you is ikaw yung tagapakinig dun sa mga problema ng ibang tao. ね、ある人は人を励ますための口の役割かもしれません。 O meron siguro na ang iyong service, yung calling mo is para magbigay ka ng encouragement dun sa mga tao na ある ngailangan. 人は倒れている人を本当に引き起こし支える手の働きかもしれ Or ません。 siguro yung purpose mo is ikaw ngayon ay tumulong dun sa mga taong bumabagsak para sila itayong muli. どのような働きであったとしても、どんなつまらない小さな働きであったとしても、私たちはキリストの体を立て上げる重要な各機関なんです。 So whatever yung function na na-assign sa'yo, sabihin na natin walang kabuluhan yung ginagawa na pinapagawa sa'yo. As long na ang kalooban ng Diyos ang sinusunod mo, ito yung magbibigay ng normal na function sa katawan natin bilang tayo ay kamay at paa ng ating Panginoong Jesucristo. 特にですね、体の中で重要、大切な器官というのは人目に触れないところにあります。 Especially yung function na importante sa atin is yung mga tao na halos hindi nakikita ng ibang tao. 私たちはですね、よくお手入れをするのは、ね、人目に触れるところばっかりですね。髪の毛とかまつげとか眉毛とかね、耳たぶとかね、もうそういうところにね、飾りをつけたりイヤリングつけたり、もうきれいになんとかしようとしますけれども、ね、人目に触れるところというのは実はね、あまりなくなったとしてもあまり命に支障はありません。 So sa atin, at nitignan lang lagi natin yung mga bagay na madaling makita o madaling mapunahan ng ibang tao. Po ating tenga, lalagyan natin ng earrings to, ating buhok lalagyan para mapapaganda. Pero may mga bagay-bagay tayong nakalimutan na akala natin hindi na ito mahalaga para sa atin bilang kabahagi ng ating katawan. だけど重要な働き、ね、
脳みそとか心臓とか胃とかね、臓器っていうのは人目には見えない隠れたところで何してるかわからないですけども、一番大切なものというのは常に隠れたところで働いています。 So, ang point ko rito is, for example, yung ating brain, yung ating utak, yung mga internal organs natin sa loob ng ating katawan. Ito'y kabahagi pa rin nating katawan na hindi nakikita o hindi nahawakan ng ibang tao, pero ito'y napakahalaga sa katawan. キリストの体も同じです。 So, the same also with the body of Christ. 特にですね、福音を伝えるために一番大切な期間は何でしょう？ Especially, para sa atin to share the Word of God, ano ba yung napakahalagang function para sa inyo? ひろみさん、何だと思いますか？目があったので、キリストの福音を伝えるために、人々を救うために一番大切な期間は何だと思いますか？ So, what is the most important function sa body natin para maibahagi yung salita ng ating Panginoong Diyos at maligtas yung ibang tao? Ano po yun sa palagay ninyo? 体全部で特に一番大切な Lahat. Overall daw, overall. So, napakatalino na ito. May alam niya lahat. 足か足。いいとこ来ましたね。さすがメッセージをいつも聞いてます。 Sa paan naman daw, sabi niya. Ni Taki. 今年の目標を読んでみてください。じゃあ、 So, basahin natin ulit yung ating target for this year o yung goal. 福音を伝えるために一番大切な期間はね、足の裏です。 So, the most important in our body, yung function ng ating body is yung 足の裏はですね、一番目立たなくて、歩けば歩くほど汚く汚れてくる場所ですね。 So, alam natin na yung portion ng talampakan natin, ito yung pinakamaruming bagay kasi the more na ikaw ay maglalakad, gagamitin mo pa na to, the more na ito ay magiging marumi. イエス様は3年間一緒に宣教した弟子たちに一番最後に愛を全て示した時、足の裏をね、よく洗いました。なぜか彼と共に、イエス様と共に歩いた3年半、そのね、一番汚れたところを洗ってあげたんですね。 So, alam mo, ang ginawa na ating Panginoon sa kanyang mga disipulo for 3 years and a half, nakasama niya sa paglilingkod, paglalakad araw-araw at pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ano po yung ginawa niya? Hinugasan po niya yung paa ng kanyang mga alagad. Kasi, alam niya na sa pang-araw-araw na kasama sa loob ng 3 kalahating taon, ito yung pinakamarumi na gamit nila araw-araw. 皆さん、人の足の裏というのは、ね、できれば触りたくない場所です。 So, of course, alam natin na yung talampakan ng isang tao is halos ito yung bahagi na ayaw nating hawakan dahil ito'y で、 napakarumi. 一番汚くて臭い、ね、 Then, alam naman natin ito napakarumi at mabaho. そしてね、一番目立たないところです。 Then, ito'y hindi laging nakikita. だけどこの足の裏がなかったらですね、私たちは体を支えることも歩くこともできません。 But not unless na meron, o kung wala ito sa tao, wala itong paa na to, hindi tayo pwedeng maglalakad. 聖書は私たちの足の裏が踏むところを与えると言ってます。 So ito yung sinasabi ng ating Panginoong Diyos, na yung lugar na apakan ng talampakan ng iyong paa, yun ay kanyang ibibigay sa atin. 私たちが行った御言葉を行ったことをあなたのね、あなたにそれを約束として与えると聖書は言っている。 So ibig sabihin, in other words, yung mga bagay na ayon sa iyong pinanampalatayaan, kung ito'y iyong ginawa, ito'y ibibigay, ibig sabihin, ito'y maaangkin mo gaya ng ipinangako ng Panginoon. 神の国に入っていって、神の国とその人を第一に踏むならば、それらのものを全て与える。これが、ね、行った人への約束です。 So this is also the same. This is the promise of God para sa mga tao na pag pumasok ka sa kaharian ng Diyos, ang unang lugar na apakan na yung paa, ito'y mapapasayo. クリスチャンはですね、この2000年間、イエス様が行った働きをずーっと自分たちの手足を使って行ってきています。 So ganun din, for 2,000 years, ang lahat ng ginawa ng mananampalataya nating Panginoong Jesucristo, ito'y ayon sa kanyang kalooban na atin din ginagawa hanggang sa kasalukuyan. そしてエルサレムから始まって、彼らが行って足の裏で踏んだところが福音が広まって、そして全世界に今届いているんですね。 And even our disciples, yung mga disciples ni Lord, di ba? From Jerusalem, yung unang paa na kanilang inapakan, patuloy po yun hanggang sa lugar na kung saan sila ay inabot. Ganon din po na ibahagi yung salita ng Diyos. Dapat nakilala o na ibahagi din ang kaharian ng Diyos. フィリピンに福音が伝わったのは確実にですね、クリスチャンが誰か一歩踏み入れたからです。 So, even in the Philippines, kaya tayo naging Kristiyano, kaya natin narinig yung Ebanghelyo ngayon, merong isang tao na pumunta rito na inapak ang kanyang paa
sa lupa natin. Ano pa narinig natin ngayon sa salita? 日本に今クリスチャンがいるのは誰かが福音を運んで一歩日本に入ってきたから。 So the same also in Japan. The reason why yung mga Japanese, alam nila, naging Kristiyano sila. Meron ding isang tao na pumunta at umapak doon sa lupa ng Japan. 私たちが今救われたのは誰かが私たちの人生の中に一歩踏み出してくれて、そして手足を差し伸べてくれたからです。 So the same din po tayo. Kaya tayo sinasabing mga taong ligtas. We are saved now because there's somebody na umapak sa lupa ng ating buhay. Na umapak doon at ibinahagi sa atin yung salita ng Diyos. イエス様は、ね、私たちの頭で私たちが手足となってイエス様の考えている通り、御心の通りに働くのが私たちの仕事です。 So this is our function. Na ang ating Panginoon as a head, tayo dapat ang kanyang maging katawan o maging kamay at paa na kung ano ang kanyang kalooban, dapat ito ay kaating sinusunod. Ito ang ating dakilang gawain na dapat 皆さん、イエ natin ス様の足の裏になりましょう。 So, dapat tayo ay maging paa o maging talampakan ng ating Panginoon. 目立たなくても一番汚い仕事でも、ね、それがなくては人々を救いに出 So, ていく hindi ことが ito できません。 masyadong napapansin. Ito'y napakaraming bahagi, pero kinakailangan na tayo ay lumakad bilang kanyang paa para maligtas yung ibang tao. 私たちがイエス様の目、イエス様の耳、イエス様の口、手、足となるときに、ね、私たちはイエス様の御心をこの世で完全に行うことができます。 So kapag ka tayo ay naging mata ng ating Panginoon, naging tenga, naging kamay, o naging kabahagi ng kanyang katawan, ibig sabihin, tayo ngayon ay sumusunod sa kanyang kalooban dahil tayo ang tinawag niya upang kanyang maging ぜひ今年ですね、1年間、ね、今までしたことのないような新しい方針にチャレンジしてみてください。 So let's do this kind of challenge. Na sa ating sarili, sa buong taong ito, ano man ang binigay sa atin ng Panginoon, dapat ito'y ating gampanan na may katapatan. あなたの手や足や脳みそや、ね、目や耳を使って何かイエス様のためにできることをしてください。 So let us use that we can do something bilang tayo maging kanyang kamay, maging kanyang mata, maging kanyang buong katauhan. Anumang mga panukala ang kanyang ipapagawas, dapat natin gawin. なぜならクリスチャンの成長は人に使えることによって私たちはキリストの御岳にまで成長していくからです。 Why? Because we will grow by doing yung mga bagay na ipinapagawa sa atin ng Panginoon bilang Kristiyano. じゃあどうぞお立ちください。一緒に So tayo Kami po'y siya. tumayo, tayo po'y pumuli sa Panginoon. じゃあ一緒に祈りましょ Okay, let us pray together. う。どうぞ手を大きく、主に向かってあげてくださ Taas po natin ating mga kamay at nakapunto sa ating Panginoon. い。主よ、私たちはこの手足はあなたから与えられています。 Lord, tunay nga po, yung kamay na ito yung binigay para sa atin. この手足はあなたの働きをするためです。 Lord, narito po nga ay mga kamay o maging ang aming katawan para ikaw ay aming sundan o gawin ang iyong kalooban. あなたの御心を行うためにこの体が与えられています。 Lord, ibinigay niyo sa amin ang katawang ito para gawin namin ang inyong kalooban. あなたが助けたい人がいますか？あなたが救いたい人がいますか？私たちの手足を用いてください。 Lord, meron ka bang mga tao na gusto mong patulungan sa amin? Meron ka bang mga tao na itulaga upang ilapit sa amin? Lord, nawa kami maging inyong kamay at maging inyong paa. 励ましを必要としている人、本当に同情を必要としている人がいたら、私たちのこの口を、私たちのこの耳を用いてください。 Lord, gamitin niyo rin po ang aming tenga, maging aming bibig para bigyan ng kaluguran o kalakasan yung mga tao na nangailangan. 私たちの目が本当に心の寂しい人、孤独な人たちの心を見ることができますように。 Tulungan niyo kami, Lord, ng aming mata at we be able to see yung mga tao na nangailangan. そして各器官が、体の器官がバラバラで存在しないように、私たちは一致をして、本当に共に主の働きをしていきたいです。 Then help us, Lord God, that all the function of our body will become united, na maging iisa kami at huwag hiwa-hiwalay, kundi kami maging iisa, susundin ang iyong kalooban. 聖霊様、あなたが私たちの命です。 Holy Spirit, you are our life. 私たちの真ん中に来てください。 Please come in the midst of our lives. そしてここにあなたの手足がいます。この人たちを用いてください。 Then we are here, Lord, as your body or as your hand and foot. Lord, use us. 私たちの手足をあなたの手足として用いてください。 Holy Spirit, gamitin niyo po ang aming kamay at ang aming paa bilang maging sarili ninyong instrumento.
この体を捧げること、それが最も霊的な礼拝であると書いてます。 Nasusulat po ito na sacrifice namin ang katawan and these become our spiritual service. 毎日この手足を捧げ、あなたの栄光を表し、あなたを礼拝して生きていきます。 Lord, we will live, Lord God, araw-araw na ayon sa inyong kalooban at isasakripisyo namin ang aming katawan bilang maging inyong katawan, gamitin ninyo araw-araw. イエス・キリストの皆によって自分自身を今捧げお祈りいたします。 Lord, we pray this to you and we offer this body as our sacrifice in the name of Jesus Christ. アーメン。 Amen. じゃあ一緒に God bless you を歌いましょう。God bless you 神の御恵みが豊かにあなたの上に注がれますようにあなたの心と体とすべての営みが守られ支えられ喜びあふれるように私は祈ります。 God bless you God bless you God bless you God bless you God be with you 神の見守りがいつでもあなたの上に注がれますようにあなたがどこにいるとしても何をするとしてもいつでも神様が共におられますように私は祈ります。 God be with you God be with you God be with you God be with you God bless 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 you ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。 Hallelujah, minamahal namin Diyos, we really praise your name, O Lord. 今日あなたがここにいてくださっていることを本当に私たちは認めます。 Lord, tunay, O Lord, we acknowledge na nandito ka po sa aming gitna sa araw na ito. そして私たちがここにいるのはあなたに仕え、あなたを礼拝するためです。 Nandito kami, Lord God, for you to serve you, Lord God, and to worship you. この私たちの体をあなたの生贄として最高の生贄として受け入れてください。 Lord, accept us as a living sacrifice to you. 私たちを清め、あなたの御心のままに用いてください。 Lord, purify us, O Lord God, upang kami ay gumawa at sumunod na ayon sa kalooban ninyo. 今週も父なる神の愛、御子キリスト、イエス・キリストの恵み、そして聖霊の親しい交わりが私たちと共にありますよ。 Lord, dalangin namin na nawa ang inyong dakilang pag-ibig, ganoon din lang biyaya ng Panginoong Jesus, and also, Lord God, the fellowship of the Holy Spirit will be with us throughout this week. イスラエルの神の皆によって一人一人を祝福します。 Lord, bless each one of us in the name of God of Israel. イエス様の皆によってお祈りします。 We pray this to you, Lord, in Jesus' name. アーメン。 Amen.